Despite po nung nangyaring aksidente sa inyo sa pagtutupad ng inyong trabaho, tuloy-tuloy pa rin po kayo sa inyong misyon. Bakit po? Kasi po, gusto ko lang po nagampanan talaga yung trabaho ko as social welfare assistant. And then po, kasi po, kami po yung una-unang pinadala po doon ng region para nga po para sa, para po sa relief distribution. Ano pong nararamdaman nyo na ngayong araw na ito, personal na si Pangulong Aquino po ang magbibigay sa inyo ng pagkikilala dun sa inyong nagawa? So first po is masaya dahil yun nga po mabibigyan ng parangal. Pero sa nangyari, tinatanggap ko po yun ng buong puso kasi siguro po nakalaan na mangyayari po yun sa akin. Pero walang doubt na nangyari po yun sa akin. Okay, maraming salamat po, ma'am. Yan po ating naging panayam kay Ms. Noemi Mongaya, ang Social Welfare Assistant Field Office 8 ng DSWD na kasali nga po sa naging helicopter crash noong haba pong sinasagawa nila ng relief operations at para tulungan ang ating mga kababayan na naging biktima ng Yolanda. Napapanood nyo rin po ang aming special coverage sa www.rtvm.gov.ph para po dun sa mga merong access sa kanilang internet. At isa rin po dun sa mga paparangalan ngayong umaga dito sa DSWD 63rd anniversary ay si Ginoong Danny Franco Bitara ng Municipal Link Field Office 5 ng DSWD. Nakausap din po natin siya kanina at tunghayan po natin ang ating naging panayam sa kanya. Sir, pakikwento po sa amin yung naganap na trahedya while you were fulfilling your mission po sa Tacloban. Bali po, nakita na namin yung site dun sa La Paz, Leyte. Tapos po, una po, nagtatry pong lumapag yung piloto. Tapos, hindi makakuha ng tiyempo. Bumalik siya uli sa ere. Tapos, yung pangalawang attempt namin na mag-land, ayun po, parang may hinigop kami ng malakas na hangin. Ayun, gumiwang na po yung helicopter. Tapos, bumagsak po kami ng madalian. Tapos, hindi po ako nawala ng malay. Nakagapang po ako. Papunta po sa gilid at saka na-rescue na po ako noon. Despite that po, kayo pa rin po ay still with the DSWD at tuloy-tuloy pa po kayo magsasagawa ng tulong para sa ating mga kababayan. Ano pong masasabi nyo sa mga katulad nyo rin na mga nagbubuwis din ng buhay para makatulong sa kapwa Pilipino? Sa akin lang po, hindi po ako nagsisisi na nangyari sa akin to. Bagkos naging mas malaking hamon po ito sa akin para mas magtrabaho po ng maigi. Kasi po, baling una-una po niyan, nung bago ako pumunta ng Tacloban, nasa isip ko po na wala naman ako naibigay na pera dun sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi ko siguro na pagdasal sila eh. Sabi ko kahit yung oras ko, malaking bagay na yun para po makatulong pa ako sa mga. Kaya po, siguro sa mga katulad ko rin na mga taga-DSWD, pagbutin nyo lang yung ginagawa nyo, time-team lang kayong gumawa sa isang lugar, at saka mahalin yung trabaho nyo at ginagawa nyo. And ngayon ngang araw na ito, kikilalanin po kayo mismo ni Secretary Soliman at ng Pangulo. Ano pong nararamdaman ninyo? Napakasaya po, dubling saya. Kasi po, yung dating masaya na po akong binigyan ako ng Diyos ito. Hindi ko naman po inaakala na pararangal lang kami kasi para sa akin, napakalaking award na recognition yung nabigyan po ako ng pangalawang buhay. Kaya siguro, sabi ko nga, masayang-masaya ulit ako kasi pararangalan nga ako ng presidente at saka ng secretary. Okay, maraming salamat po at mabuhay po kayo.